Hi mga kabeshiwak, magaganda na katulad ko, Char! So, for today's baking experiment, mga kabeshiwak, I made pan de coco and pandesal without kneading the dough. Yes, that's right. Tama ang narinig nyo mga kabeshi. So, super easy lang ito at walang ka-effort mga kabeshi. So, unang napanood ko to kay Ninong Ray na pwede palang gumawa ng tinapay kahit hindi mo ito in-knead or kahit wala kang mixer. So, this process mga kabeshiwak ay perfect sa mga tamad mag-knead ng dough. Tapos, syempre, perfect din ito kapag wala kang mixer. So, even if you're lazy to mix or knead or you don't have a mixer, you can still eat bread, mga kabeshi. O, di ba bongga? So, anyway, I actually made just a small batch here, mga kabeshi, kasi gusto ko lang siyang itry. So, gumamit lang ako dito ng mga 2 cups na bread flour. And nakagawa ko ng 5 pandesal, tapos 5 medyo malalaking pan de coco. Kasi gusto ko lang makita or malaman yung magiging texture ng ating bread kung hindi natin to ininit, kung ano ba yung magiging lasa, tapos yung kanyang itsura. So, ang napansin ko dito mga kabeshiwak, yung ating bread is still super soft. At lasa pa rin siyang tinapay, and in fairness mga kabeshiwak, ang sarap niya. Tapos may nakapagsabi na kapag hindi mo inid yung dough is magiging super soft or fluffy yung ating tinapay, which is true mga kabeshiwak. So ang napansin ko lang dito mga kabeshiwak is that the outer part of our bread while I was shaping it or once it was baked wasn't that smooth on the outside. I mean, it had some little bumps, ganon. Tapos, syempre, meron pa akong leftover. And then, kinabukasan, gusto ko kapag kinakain ko yung pan de coco tapos yung pandesal is medyo mainit-init pa. So, ang ginawa ko, minecrowave ko siya ng mga at least 10 to 15 seconds, ganon. And grabe, lalo siyang sumarap at malambot pa rin yung ating tinapay mga kabeshi. So, bago ko siya minecrowave, syempre, pinahiran ko siya ng melted butter sa outer part para medyo talagang malambot-lambot pa siya. So, gawin nyo yan mga kabeshi, tsak na hindi kayo magsisisi, ganon. So, if you're excited to make this pan de coco mga kabeshi wak, so okay, I will put the full recipe in our comments. So, maybe next time, ay gagawa tayo ng video, step by step, kung paano ko siya ginawa. But for now, hindi ko siya maipakita by step kasi hindi ko siya na-record from the beginning. So, yun lang mga kabeshi wak. Thanks for watching. Bye!